Ka-curious, isa nga pong nakakagulat na pangyayari ang naganap po sa Jerusalem matapos po makita ng mga residente ang libo-libong ibon na umiikot po sa kalangitan sa gitna nga po ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ang tanong po ngayon ng marami, ito ba ay simpleng kalikasan o isang babala? Sa mga unang oras nga po ng umaga, isang hindi po pangkaraniwang eksena ang nasaksihan po ng mga residente ng Jerusalem. Ang kalangitan nga po sa ibabaw ng lungsod na kilala bilang isa sa pinakasagradong lugar po sa mundo ay tila po biglang nagdilim. Ngunit hindi po ito dahil po sa bagyo or ulap. Sa halip po ay libo-libong ibon, kabilang na po ang mga uwak na umiikot po sa impapawid sa napakalaking grupo. Ayon nga po sa mga saksi, ang mga ibon po ay gumagalaw sa tila magulong pattern, paikot-ikot, nagsasama-sama at biglang nagkakawatak-watak bago muling magtipon. Hindi po ito pangkaraniwang migratory movement. Hindi rin po ito normal na feeding behavior. Ang mas nakakabahala po, ang tagal po ng pangyayari. Hindi po ito ilang minuto lamang. Tumagal po ito ng sapat para mapansin po ng maraming tao, makunan ng video at kumalat sa social media sa loob lamang po ng ilang sandali. Sa mga video nga po na kumakalat, makikita po ang mga ibon na tila bumabalot po sa kalangitan. Lumilikha po ng isang madilim na misteryosong tanawin sa ibabaw po ng mga gusali at makasaysayang lugar. Ang tunog, malakas, tuloy-tuloy at nakakabahala. Ngayon, may dalawang pangunahing pananaw po dito. Ayon po sa mga eksperto, ang mga ganitong uri po ng phenomenon ay maaaring ipaliwanag po sa pamagitan ng tinatawag na murmuration or communal bird gathering. Ang mga ibon po tulad ng crows at ravens ay kilala po sa kanilang mataas po na intelligence at social behavior. Nagkakatipon po sila sa malaking grupo para po proteksyonan laban po sa mga predators, sa paghahanap din po ng pagkain, communication at coordination, at paghahanda po sa migration. Dagdag pa po rito, ang Jerusalem po ay nasa isang major migratory route ng mga ibon na naglalakbay po mula sa Africa patungong Europe at Asia. Ibig sabihin po, natural na may pagkakataon na makikita ng malaking flock sa rehiyon po ito. Maaari din daw nakaapekto rin ang pagbabago ng panahon, ang wind patterns, atmospheric pressure. Sa madaling salita, ayon po sa science, well, posibleng normal lamang ito. Ngunit dito po nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Ang Jerusalem po ay hindi ordinaryong lungsod. Ito po ay sentro ng pananampalataya para sa bilyong-bilyong katao ng Kristyanismo, Hudyo at Muslim. Sa ganitong lugar nga po, ang bawat kakaibang pangyayari ay may potensyal po na bigyan ng mas malalim po na kahulugan. Sa social media, mabilis po kumalat ang mga interpretation. Babala ba ito? May paparating bang sakuna? O ito ba'y tanda ng propesiya? Well, ang timing po ay lalong nagpalala po sa reaksyon. Sa gitna nga po ng tumitinding tensyon sa Middle East, ang ganitong eksena po ay hindi basta-basta binabaliwala. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang mga pangyayaring ito sa kasalukuyang geopolitical climate. Ang Middle East po ay kasalukuyang nakakaranas po ng matinding tensyon. Military operations, mga regional conflicts, political instability. So sa ganitong sitwasyon po, ka-curious, ang anumang kakaibang pangyayari po, lalo na po sa Jerusalem, ay nagiging emotionally charged na. Ang mga tao po ay mas sensitibo, mas naghahanap po ng kahulugan, at mas madaling mag-connect po ng event sa mas malawak na narrative. Now, ano nga ba ang mas malalim po na negatibong epekto nito sa mga ganitong pangyayari? Lalo na po sa isang sensitibo at sagradong lugar po tulad ng Jerusalem. Well, hindi lang po ito simpleng nakakatakot na eksena. Sa panahon nga po ngayon, ang isang viral na pangyayari po ay may kakayahang magdulot po ng chain reaction sa emosyon, sa paniniwala, at maging sa politika. Well, ang unang epekto nito ay psychological. Kapag ang isang tao po ay nakakakita ng libo-libong itim na ibon na umiikot sa kalangitan, lalo na po ang isang lungsod na kilala sa prophecy at sa spiritual significance, automatic na nagkakaroon po ng emotional trigger. Hindi po ito simpleng nakikita ko lang. Ito po ay nagiging may masamang mangyayari kaya? May babala kaya? O ito na bang sinasabi ng Biblia? Sa panahon po ng krisis, ang utak po ng tao ay natural po na naghahanap ng pattern at kahulugan. At kapag pinagsama ang visual intensity, religious symbolism, at global tensions, ang resulta po, pinalalakas ang collective fear. Ang mas delikado po dito, ang takot ay nakakahawa. Isang viral lang, isang caption lang, at milyon na po ang natatakot. Now, sa digital age po, ang bilis po ng impormasyon. Mas mabilis po kaysa sa katotohanan. Sa loob lamang po ng ilang minuto matapos mangyari po ang event sa Jerusalem, kumalat po agad ang iba't ibang interpretation. Sign of the end times daw. Divine warning daw. Something big is coming daw.
Ang problema po, walang verification. Kapag ang emosyon po ang nauna kaysa po sa facts, ang misinformation po ay nagiging truth sa paningin po ng marami. At dito na po pumapasok ang danger. Fake experts, mga edited videos, mga misleading captions, at out of context Bible verses. Now, ang resulta po ay nagkakaroon ng confusion. At kapag ang tao po ay confused at natatakot, naku po, mas madali silang mamanipulate. Now, sa isang lungsod po tulad ng Jerusalem, ang bawat pangyayari ay may spiritual weight. Hindi po ito katulad ng ibang lugar na pwedeng sabihin na lang na normal lang yan. Para po sa maraming believers, ang Jerusalem ay sentro ng prophecy, lugar ng fulfillment ng mga hula, simbolo ng huling yugto ng kasaysayan. Kaya kapag may mga ganitong kakaibang pangyayari, may mga tao po na agad na nag-a-assume ng worst case scenario. Nagkakaroon ng anxiety o kaya ay nagpapanik spiritually. May ilan po na nagpo-post na malapit na ang wakas. Nagkakaroon ng doomsday mindset o nawawalan po ng kapayapaan. Ang problema po dito, ang panic ay hindi po galing sa Diyos. Dahil ang tunay po na pananampalataya ay nagbibigay po ng kapayapaan, hindi po kaguluhan. Hindi lang po ito spiritual or psychological. May epekto rin po ito sa global politics. Sa panahon po ng tensyon sa Middle East, ang kahit anong unusual event ay maaari pong gamitin bilang propaganda, psychological warfare, narrative control. Halimbawa na naman po, ang isang grupo ay maaaring sabihing ito ay babala laban sa kalaban natin, habang ang iba naman, ito ay sign ng darating na conflict. So sa ganitong paraan po, ang isang natural phenomenon ay nagiging tool para palakasin ang agenda, manipulahin ang perception ng publiko, o dagdagan ang tensyon sa pagitan po ng mga bansa. At sa mundo po ngayon, ang perception po ay kasing lakas na po ng realidad. Isang madalas, hindi napapansin po na epekto ay ang emotional fatigue. Sa dami nga po ng digmaan, krisis, mga viral na nakakagulat na balita, ang mga ganitong klaseng pangyayari po ay nagdadagdag sa overload ng tao. Ang resulta, ako po, anxiety, overthinking, pagkawala ng focus, at spiritual dryness. Kaya kapag ang tao po ay laging nasa state ng takot at speculation, napapagod pong isip at puso. Now, sa kabila nga po ng lahat ng ito, hindi po mawawala ang positive aspect din ng mga pangyayaring ito. Well, ang pangyayari pong ito sa Jerusalem ay nagbubukas po ng global conversation. Hindi lamang po tungkol sa ibon, kundi tungkol din po sa koneksyon ng science at faith, kahalagahan po ng discernment, at kung paano po natin i-interpret ang mundo. Ito po ay nagiging pagkakataon po para sa mas malalim po na pag-iisip. Na maraming tao po ang napatanong, bakit nagkakaganito ang mga ibon? Ano ang murmuration? Anong epekto ng climate at environment? Dahil po dito, mas maraming tao po ang nagre-research, natututo po tungkol sa ecology, nagiging aware po sa kalikasan, at ang takot po ay napapalitan po ng kaalaman. Para po sa maraming tao, ang pangyayari pong ito ay naging wake-up call na. Hindi po para matakot, kundi para mag-isip. Nasaan ako sa aking pananampalataya? Handa ba ako kung may mga mangyayari? Ano ang tunay na mahalaga sa buhay? So mga ganitong tanong po ay napakahalaga. Dahil minsan po ginagamit ng Diyos ang mga hindi inaasahang pangyayari upang gisingin po ang puso ng tao. Sa kabila nga po ng pagkakaiba ng paniniwala, ang buong mundo po ay sabay-sabay po na nagtatanong, ano kaya ito? At sa simpleng tanong po na iyon, nagkakaroon po ng connection ang mga tao, ang mga scientists, believers, mga skeptics, at mga ordinaryong mamamayan. Lahat po ay nakikibahagi sa isang usapan. At sa isang mundo pong hati-hati, ito po ay isang bihirang sandali po ng pagkakaisa. Ang pangyayari pong ito ay paalala po na hindi natin kontrolado ang lahat. Kahit gaano ka-advance ang science at technology, may mga bagay pa rin po na nakakagulat, mahirap ipaliwanag agad at nagbibigay po ng hiwaga. At sa hiwaga pong iyon, napapaalala po tayo na may mas mataas na kapangyarihan kaysa sa atin. So bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, paano nga ba natin dapat tingnan ang ganitong pangyayari? Well, sa Luke 21 verse 11 po, malinaw po ang sinasabi, magkakaroon ng kakilakilabot ng mga pangyayari at malalaking tanda mula sa langit. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lahat ng kakaiba ay agad na prophecy at hindi lahat po ng sign ay dapat katakutan. Ang Diyos po ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ang reaksyon natin ay takot, panic, confusion. Kailangan po nating magtanong, ito ba ay mula sa Diyos o mula sa takot? Sa bawat kakaibang pangyayari nga po may dalawang pagpipilian, matakot ka o magtiwala. Ang tunay po na pananampalataya hindi po nawawala sa gitna ng misteryo. Sa halip po lalo po itong tumitibay. Hindi po tayo tinatawag para hulaan po ang bawat sinyales. Tinatawag po tayo para maging handa. Handa po sa pananampalataya, sa kabutihan, sa pagsunod sa Diyos. Dahil kahit walang sign, dapat handa pa rin po tayo. Ang pinakamahalagang aral po, ang tunay na tanda ay hindi lamang nasa langit,
kundi nasa puso ng tao. Kaya kapag ang isang pangyayari po ay naglalapit po sa atin sa Diyos, nagpapalalim po ng ating pananampalataya, nagdadala po ng kapayapaan, iyon po ang tunay na kahulugan nito. Ang mga ibon po sa kalangitan ng Jerusalem ay maaari pong bahagi po ng kalikasan o bahagi po ng mas malaking plano ng Diyos. Ngunit ang mahalaga po dito, hindi kung ano po ang nakikita natin sa langit, kundi kung paano tayo tumugon dito. Takot ba o pananampalataya? Dahil sa huli po ang Diyos ay hindi po nagpapadala ng mensahe para tayo ay matakot, kundi para tayo ay magising, magtiwala, at lumapit po sa Kanya. Kung gusto niyo po ng mas matinding mga pangyayari sa mundo, hindi lang po sa mata ng balita, kundi sa liwanag ng pananampalataya, mag-subscribe na po at share ang video na ito. Dahil sa bawat tanda po sa langit, may mensaheng dapat nating pakinggan. God bless po sa ating lahat.